Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati mula po dito sa inyong inang bayang Pilipinas. Ito po ang programang Global na Tayo. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Muli nag-aanyaya sa isa na lamang edisyon ng programang ito dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ang online digital platform ng PBS-BBS. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa iba't ibang mga social media platforms sa pamamagitan po ng ating Facebook Broadcast Live, gayon na rin ng ating YouTube channel, and of course ng ating live audio streaming sa inyong pong mga cellphone, sa inyong mga laptops at sa inyong mga desktops. Kung wala pa ho kayong e-box PBS receiver para kami mapakinggan sa inyong mga cellphones, inaanyayahan po namin kayong i-download ang app na ito. Kung kayo po ay mayroong cellphone na may smartphone, pwede po nyo i-download yan sa pamamagitan ng pagtungo ninyo sa Google Play. Kung kayo naman ay may iPhone, punta lamang po kayo sa App Store. At sa mga browser po na yan, i-type nyo lamang e-box PBS receiver. E as in elephant, V as in victory, O as in October, at X as in Xerox. At kapag na-download nyo na po yan sa inyong mga cellphone, sa inyong mga laptops o desktop, itap nyo lamang po yung icon na yan at makikita nyo na ang sa pamamagitan ng mga tile icon ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po dyan ang Radyo Pilipinas World Service. Itap nyo lamang at masusubaybayan nyo na po't mapapakinggan in real time ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service. Nagsisimula po ang aming broadcast alas 7 ng umaga hanggang alas 2 up to 3 a.m. the next day. Ganyan po kahaba ang ating broadcast upang mas lalo po namin kayong marating sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang mga time zone. Kaya kung umaga man nyo kami napapakinggan o umaga man nyo kayo magkakaroon ng pagkakataon na makinig, pwede. Tanghali, pwede. Hapon o hanggang gabi. Pwede po. Different time zones ang aming pong nare-reach sa pamamagitan ng haba ng ating broadcast. Yan po ay upang lalo kayong mahatiran ng impormasyon, mahatiran ng serbisyo publiko, at at the same time, may parinig sa inyo ang mga panayam at kasagutan sa mga katanungan sa ating mga ahensya ng gobyerno at mga leader ng ating bansa. Muli po, inaanyayahan po namin kayo, yung ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page, like and follow ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page. Gayun din, subscribe sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel at i-download ang ating Radyo Pilipinas World Service PBS Radio app. Ayan, at marami pa ho tayong pag-uusapan. Marami na tayong pag-uusapan ngayon dito sa Pilipinas. At ihahatid namin sa inyo yan on a global stage. Mga kaganapan dito sa inyong inang bayan na dapat inyong malaman. At saan man kayo dako ng mundo naroroon. Partikular ang mga bagay na makakaapekto sa kabuhayan ng inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, maging ng inyong kabuhayan o ng inyong estado bilang Filipino overseas, living and working abroad. Ang tabayanan po nyo yan, may kinalaman yan. Sa bigas pa rin. Yan, usapin na malapit sa sikmura ng bawat Pilipino. Alright, sige. And syempre, tabayanan po nyo yan at mamaya-maya lamang po makakausap natin ang National Food Authority sa pangunguna ni Administrator Lacson. Ang tabay lamang po, magbabalik kami makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon.
stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Bago tayo dumako sa ating usapin with the National Food Authority, gusto ko lang ipaalala na ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nasa ikatlong araw na ng kanyang official state visit sa bansang India. At sa kanyang official state visit doon, marami na pong mga activity na naisagawa ang Pangulo. Unang-una, nakipagkita siya sa ating Filipino community dyan po sa bansang India. And besides that, tinaon ng Pangulong Marcos Jr. ang kanyang official state visit sa India dito sa ika-75 taong anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at ng India. Kasalukuyan, nakapag-selyo na tayo ng 13 bilateral agreements sa bansang India. 13 bilateral agreements sa pagitan ng Philippines at ng India. At kasama na po doon, bukod sa trade agreements, yung tinatawag na Maritime and Defense Cooperation Agreement sa bansang India. Okay, napakalawak po ng agreements na ito, 13. At hindi pa ho natatapos yan sapagkat hindi pa ho tapos ang official state visit ni President Marcos Jr. At dyan po sa bansang India, and we could expect more bilateral and trade agreements with India. Nakipagkita na po siya. Of course, dito sa Prime Minister ng India, walang iba kundi si Prime Minister Narendra Modi. Ayan, okay. At syempre, kabilang din bukod sa Maritime and Defense Cooperation ay dito po sa Science and Technology, meron na rin po tayong agreement with India na magtutulungan ang dalawang bansa, Pilipinas at India, pagdating sa Science and Technology. And of course, dito po sa agriculture, agriculture, Science and Technology, agriculture and tourism. Yan, inaasahan po natin na magbubunga yan ng maganda sapagkat ang India po sa kasalukuyan, sila po ang ika-4 na pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Pang-4. They could even reach higher o maging pangatlo pa sa susunod na taon. Ganun po kabilis ang kanilang paglago ng kanilang ekonomiya. At
nakikita po ng ating mga experts, ng ating mga foreign experts, maging ng ating mga security analysts na napaka-timely nitong state visit na ito ng Pangulo. At malaking bagay ito kung ito ay manonurture natin, mapapalago natin at makakasabay ang Pilipinas sa paglago at pagtatag pa ng ekonomiya ng India. Alright? Sige. So hopefully, all will end well and will benefit not only India but of course the Philippines. Alright? Sige. Ngayon, ito po, pag-usapan na natin itong malapit sa sikmura ng bawat Pilipino. Lalong-lalo na kayong mga overseas Filipino workers na meron kayong, of course, kaya kayo nasa labas ng bansa, nagtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga anak, sa inyong mga magulang, sa mga umaasa sa inyo. Kasama na po dyan, of course, ang pagpapadala ng remittances sa inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas upang meron silang magamit sa pang-araw-araw nilang mga pangangailangan. Pangunahin dyan ang pangangailangan sa pagkain, sustenance. Lalo-lalo na kung meron kayong mga nag-aaral na mga anak, kinakailangan yun. And of course, pag pinag-usapan natin ang pang-araw-araw na pagkain, staple food natin, ang bigas, kanin. Hindi nawawala sa atin yan, sa ating hapagkainan. Ngayon, bakit ko dinidiscuss ito? Kasi nitong mga nakalipas na buwan, nakakita tayo ng pagbaba ng presyo ng bigas, particularly ng imported rice. At yan po ay tapos sinamahan pa ng 20 pesos na kada kilo ng bigas ng kadiwa na isa po sa mga pangunahing adhikain ni Pangulong Marcos Jr. Lalong-lalo na nung nangangampanya pa siya. So, we can say na na-achieve niya ito, although hindi pa ito nationwide, pero na-achieve na ito at marami na pong nakinabang, lalong-lalo na ang ating mga marginalized sector, ang ating mga 4-piece beneficiaries, yung ating mga single parents, yung ating mga senior citizens, maging yung ating mga persons with disabilities. Sinamahan pa ho yan ng DOLE, ng Department of Labor and Employment, dahil nagsimula na rin pong mamahagi ang DOLE sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa ating mga manggagawa, lalong-lalo na sa ating mga minimum wage earners. Pero ulitin ko, meron po kasing push ngayon ng Department of Agriculture na ibalik na sa 35% ang taripa sa mga imported rice. Matatandaan po ninyo sa mga una nating panayam sa National Food Authority na napag-usapan na natin ito. Although gradual ang pagtaas from the low of 15%, gagawin 25 hanggang sa makarating sa 35%. Pero bukod dito, meron ding rekomendasyon ng Department of Agriculture sa Pangulong Marcos Jr. na ipahinto muna o isuspend muna ang importation ng imported rice. Bakit po nila ito nirekomenda? Ayon po sa Department of Agriculture, ito ay upang makatulong sa kabuhayan ng ating mga local farmers, yung ating pong lokal na mga magsasaka. Dahil hindi po sila makakompetensya dito sa murang presyo ng mga imported rice dahil binaba yung taripa plus yung pinopoint out ng ating mga magsasaka na pinagsasamantalahan sila ng mga private traders, ng mga pribadong bumibili ng palay sa kanila na ibinabagsak ang presyo at itinuturong dahilan yung 20 pesos na bigas. So ano ba talaga ang kakahinatnan nito? Kapag itong rekomendasyon na ito ng Department of Agriculture ay tinanggap o inaprubahan ng Pangulong Marcos Jr., ano po ang epekto nito sa lokal na merkado? Kasi there's no doubt na makakatulong ito sa mga farmers. Pero ang tanong, ano ang magiging epekto nito sa ating mga konsumidores, yung mga local consumers natin na namamalengke at naghahanap ng murang bigas? Makikita pa rin ba natin ang murang bigas sa ating mga pamilihan, lalo-lalo na yung mga murang imported rice? Yan po, susubukan natin sagutin sa tulong ng National Food Authority sa pagbabalik ng ating programang Global na Tayo. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene.
first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Alright, This is a kayo pa'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Meron lang tayong nasumpungan na balita. Kakapasok lamang pong balita ito. Straight from India. Ano po? Itong balitang ito. Kanina pinag-uusapan natin. Tanong ko nga kanina bago tayo nag-break kung tatanggapin ito ni Pangulo itong rekomendasyon ng Department of Agriculture para sa pagbabalik sa taripa at suspensyon ng imported rice. Ito na po. May biglang sagot para nakikinig sa atin ng Pangulo. Okay, just in po itong balitang ito, no? Suspension ng lahat ng rice importation sa bansa sa loob ng 60 araw simula September 1 ngayong taong ito. Ipinag-utos na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y upang maproteksyonan ng mga Pilipinong magsasaka sa mababang presyo ng palay ngayong harvest season. So yun na po yung sagot sa ating katanungan. Kung tatanggapin, tinanggap na po ng Pangulo at pinapasuspend na niya ang tinatawag na lahat ng importation, no? Lahat ng importation ng imported rice sa loob ng 60 araw simula September 1. So kung magsisimula ng September 1, this will end around October. Okay? September to October, 60 days. Okay? Yan daw po ay upang chinempo kasi nila yung suspension ng importation of rice para maproteksyonan yung paggapas o pag-harvest naman ng mga napunlang mga binhing palay kasi ha-harvest yan. So ang gusto mangyari ng Pangulo at ng Department of Agriculture ay mga pangalagaan itong ating local farmers para hindi sila mabiktima ng mga mapagsamantalang pribadong rice traders. Okay, sige, sinusubukan pa rin tayo makausap. Makakontak si Administrator Lacson ng National Food Authority. Pwede na nating isama ito sa ating katanungan sa kanya, no? Reaksyon niya dito. Pero ang isa sa mga merong kasing tumututol na grupo, meron isang tumututol na farmer group dito sa rekomendasyon na ito na sa Pangulo na ipatigil ang rice import sa tariff. Pero anong magagawa nila ngayon? So mutin academic na yung kanilang pagtutol dito sa pagsususpend ng rice importation. Yung tumututol po kasi dito ay yung Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP. Ayan, tinututulan nila ito. At sabi po nila, hindi daw ito ang kasagutan dito sa problema sa produksyon ng palay, maging dito sa pagsasamantala ng mga pribadong rice traders sa ating mga magsasaka. Alright. Bakit? Siyempre, kanya-kanya ng yan kanya-kanya ng pananaw, pero itong kanilang pagtutol mukhang naging mutin academic na dahil nga po inaprubahan na ng Pangulo itong rekomendasyon ng Department of Agriculture. Ulitin ko inaprubahan na ng Pangulo itong rekomendasyon ng Department of Agriculture na suspindihin ang lahat ng rice importation sa bansa sa loob ng 60 araw simula September 1 ngayong taon na ito. Pinag-utos po yan ng Pangulo upang maproteksyonan ang mga Pilipinong magsasaka sa mababang presyo ng palay ngayong harvest season. We're still trying to establish communication with NFA. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala. public service announcement. Fog. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata.
Anong mga dapat gawin kapag may fog? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ang mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa pagamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng fog. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd Order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Alright, patuloy pa rin po kayong sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Alright, mukhang di na natin makakontak ang National Food Authority. Mukhang sila mismo nagulantang dito sa naging desisyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspendihin ang importation ng lahat ng rice importation for about 60 days simula September 1. So 60 days po yan. Yan daw po ay upang pangalagaan ng ating mga farmers dahil po sa harvest season. Ngayon, kunin natin ang reaksyon dito ng isa sa pinakamalaking farmer organization dito sa Pilipinas, ang SINAG. Kasama natin sa linya ng komunikasyon ang kanilang presidente, walang iba kundi si President Rosendo So. Chairman So, President So, magandang araw po sa inyo sa programang Global na Tayo. Yeah, magandang umaga Manong Ray at magandang umaga sa lahat. Alright, kunin ko lang po ang nyo. Kami medyo bagong-bago lang itong naging desisyon na ito ng Pangulo, kapapasok lamang nito, nasa New Delhi, India pa siya, yung suspension ng importation of rice, lahat ng importation of rice for about 60 days starting September 1. Ano pong reaksyon ninyo dito at ng SINAG? Yeah, ang discussion namin with DepEd or NEDA last week, dalawang action sanang gawin is i-increase yung tariff from 15% to 35%. And secondly, yung temporary suspension ng pagpasok ng bigas. Welcome development ito. At least yung harvest time na September to itong November, mapahinto muna yung pagpasok ng imported rice para at least yung mga traders makabili dito sa ating mga magsasaka ng palay. Kasi bumagsak ang palay sa 10 piso. Dahil binabase nila dun sa international price, yung 25% broken pagpasok dito is 25 pesos lang landed. Kung equivalent to pala yan is 15 pesos. Kung i-deliver sa miller, pag pick up niyan is 12 pesos na 40% moisture or basa na 10 pesos. So with that, makakatulong ito na pag-akyat ng presyo ng palay dito sa atin. Okay. So, pero yung taripa na 15% ibabalik sa 25 hanggang sa 35%, sa ginawa po ba ng Pangulong ito, hindi na ma-apply yung pagtataas ng taripa? O pwede pa itong gawin after the 60-day suspension? Yeah, sa amin, mas maganda implement na ngayon. Kung kayang ma-implement kasi from now up to end of the
the month may papasok pa di ba? Na bigas. So baka mamaya yung mga importer dahil hinto yung pagpasok ng September, umangkat naman sila ng marami ng August. Oo nga. Diba? So dapat mas immediate yung itaas yung tariff na 35% para at least yung landed cost aakyat ng 30 pesos yung 25% broken para at least dun ibabase ng mga traders yung pagbili ng palay. So inaasahan pa rin po ninyo bilang chairman ng SINAG at ng ating mga farmer organizations na ipapatupad pa rin bukod sa suspension itong pagbabalik ng taripa sa 25 hanggang 35% from now hanggang September 1 kasi sabi nyo nga may papasok pa meron pang window Chairman So kasi September 1 lang naman, September 1 pa effective yung suspension, so may window pa from now until katapusan ng August para magpasok itong mga importer. Umaasa po ba kayo na sa mga susunod na araw lalabas na rin yung itong isang kautusan ng Pangulo na pagtataas ng taripa sa imported rice? Yeah, we hope We hope kasi nung meeting ng NEDA with the DA, kami na nagtanong sa kanila, magkano bang production cost? Sabi nila 60,000. Okay, kasi ang computation namin 65, sabi nila 60. Okay, 60,000. Magkano, ilang bang per hectare ang average yield natin? Sabi nila 4.2 tons o 4,200 kilos. Kung 10 piso yan, di 42,000 lang. Lugi yung magsasaka ng 18,000. So, dun sa computation, sabi namin, dapat yun ang malaman ng ating presidente. Yun. Kung yung magsasaka per hectare, lugi ng 18,000, bakit sila magtatanim? Di ba? So, dapat, sabi namin, yung presyo, dapat yung palay nasa 1750. No? Sa 1750, at least may 27,000 sila sa isang hektarya. Yan. Okay. Kasi ang break-even is 1460. So kung may 17,000 sila sa 17,000 plus sa isang hektarya, sa tutuusin, mababa pa yan kasi parang 192 pesos per day lang yan sa 90 days na time na tinanim nila yung palay, di ba? So maliit yun, pero at least happy na yung magsasaka kung mapaakyat sa 1750 ang palay. So last question lang po, Chairman So. So sa ginawang ito ng Pangulo, sa utos niyang ito, suspension ng importation ng rice starting September 1, gaano ba dapat nating makita na bibilin ng mga private traders sa ating mga magsasaka itong maha-harvest na palay pagkatapos itong harvest season na ito? Ano dapat ang presyo? Yeah, ang presyo dapat sinasabi nga natin between 17.50 to 18 pesos para kumita ang ating mga magsasaka ng konti, no? Pero ito with that price at least hindi na sila lugi at may konti silang kita. Ayun. With that, Chairman So, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo dito sa ating programa. Thank you very much, Chairman So. Thank you, Manong Ray. Magandang umaga po. Ang ating pong chairman ng SINAG, Engineer Rosendo So. Yan. Okay, maraming salamat po sa inyong pagpapaulak sa ating programa. Alright. So, yan po ang panig naman mula sa ating isa sa pinakamalaking farmer organization dito sa Pilipinas. Para sa kanila, welcome ang naging desisyon ng Pangulo na tanggapin ang suspension ng rice importation. Okay, sa bansa starting September 1, tatagal ng 60 araw, 60 days. Okay. All right. Hello, nasa linya na po natin ng komunikasyon. Hello, Administrator Lacson. Good morning. Hi. Good morning, Ray. Good morning. Good morning. Sa programang Global na po tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Administrator Lacson, nagdesisyon na ang Pangulo diyan pa sa New Delhi, India, na suspendihin ang importation of rice for 60 days starting September 1.
Inasahan niyo po ba ito sa National Food Authority? Anong reaksyon niyo dito? Ako, sa totoo lang, una, no, napakagandang balita niyan, no, para sa ating magsasaka, no, na matagal nang dumadaing sa presyo ng palay. With that imposition ng 60 days import ban, mukhang gaganda na. At in fact, mayroon tayong report, no, from Bulacan and Nueva Ecija, biglang nag 13.50, 14 Uy! pesos na per kilo. Talaga? Ang fresh. Talaga? Oo, report ng isang farmer leader na nagpapasalamat sa atin. Ganun kabilis ang epekto. So, dun sa tanong mo naman, inaasahan ba ng NFA itong move na ito ng ating Pangulo? Alam mo, sa totoo lang, sa mga meeting natin, mismo kasing si Secretary Kiko ang nagpo-push nito, no? Na nag-recommend talaga sa Pangulo. Kami, kausap niya sa strategic committee meetings namin sa Stratcom, pinag-uusapang mabuti ito at yun nga yung nabuong rekomendasyon ng DA na sa pangunguna ni Secretary Kiko. Of course, doon hindi namin alam kung ano yung talagang magiging outcome, meaning ilang days bang ihinto, 30 days ba, 45 days ba, o 60 days ba. So, hindi ko, sa akin personally, hindi ko inaasahan na 60 days yung magiging import ban. Alam ko the President will hear yung hinaing ng ating magsasaka, clamor ng magsasaka. At si Secretary Kiko, ganun din, no? Kanya yun ang recommendation. Pero hindi ko talaga medyo na-expect na 60 days talaga. I was thinking mga siguro baka 30 days o 45 days. Then ginawang 60 days na makover yung harvest season. Ay napakaganda rin nun kasi talagang wala ngayon masyadong makaka-compete na kahit paano dun sa presyo ng palay natin, no? Well, actually, Administrator, kanina lamang bago kita makausap ngayon, kausap ko si Engineer Rosendo So, yung chairman ng SINAG. Tuwang-tuwa sila at very welcome sa kanila ito naging desisyon na ito ng Pangulo na suspension for 60 days. At malaking tulong ito sa kanila, lalo na sa kanilang mga farmer members. So, pero meron pa akong isang Administrator. Although sinuspend yung importation, September 1 ang simula. So from now until last day of August, meron pang rice importation. May papasok pa. Pero yung from today until last day of August, hindi ba pwedeng ihabol? Hindi kasi lumabas sa desisyon kung ipapanik na sa 25% hanggang 35% ang taripa kasi meron pa natitirang ilang mga linggo bago matapos ang buwan ng Agosto. Baka ang gawin ng mga importers magpasok ng imported rice, Administrator. Yeah, magandang punto yan. In fact, no, although hindi sa atin yan sa NFA, sa DA yan, at pinag-uusapan yan ng ibang economic managers or grupo, no, may isang grupo na nag-aaral niya sa taripa, no. Ang stand naman ng Department of Agriculture, ang recommendation niya is stop ang import at itaas ang taripa. Dalawa. So yung isa na ginawa na ng Pangulo, a very decisive move na talaga ng welcome, na-standing pa rin yung recommendation ng Department of Agriculture na itaas yung taripa. No? Although ang stand ng department is really gradual, 25 and then bago mag-35, no? Hindi diretso. So, that recommendation still stands. So whether it will be imposed this month of August, we'll have to wait. Pero ang pinakamaganda doon, in one decisive move ng Pangulo, ay gumalaw na. Gumalaw ang kalakaran. So just imagine that, Hindi pa nga nagdidesisyon. Sabi nyo nga, Administrator, hindi pa nagdidesisyon. Biglang tumaas ang presyo ng palay. Yes. Hindi pa lumalabas yung formal, no? Ino-pronounce pa lang na ni-recommend ng DA sa Pangulo. Abay, gumalaw na eh. So, kita mo naman, tayo natutuwa. Ano pa kaya ngayong official na yung announcement? Can we expect higher price ng palay, maski na fresh palay pa yan? Ay,
Definitely. Aangat yan. Sabi ko nga, ang report na sa amin ng isang farmer leader, hindi ko lang masaita ang pangalan kasi syempre hindi naman ako makahingi ng impormasyon, permiso sa kanya. Pero sinabi niya nga, nung una siyang tumawag, 13:50 na, admin, maraming salamat po, sabi niya, no? Pero nag-text siya ulit sa akin, admin, 14 na pala. Sabi ko, maganda yan. Sabi ko. So, in-expect natin tataas yan. At yun naman ang hinihiling natin na kahit tayo nung mga nakaraang mga interview sa atin, tingin natin, sinasabi rin natin, medyo kailangan pigilan muna ang importation. Isa yun na lang, talaga. Isa na lang, Administrator, amyenda sa rice tarification law para talagang maibalik na yung tunay na mandato ng National Food Authority. Naku, alam mo, Ray, yan ang pinapangarap natin. Hindi lang para sa NFA bilang ahensya, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Yung mga gantong problema na kinakarap natin. Nako, napakalaking pagbabago kapag nabago ang RTL. Kasi doon talagang nandun na talaga na makokontrol ang importation, marerehistro natin lahat ng players, maseset natin ang magandang presyo sa palay. Pangatlo, makakapag-release ang NFA ng bigas sa merkado. So, lahat doon panalo actually. Alam mo, nakausap ko ang mga industriya, millers, traders, pati nga yung importer, lahat sila sang-ayon na ang RTL amyendahan dahil lahat gusto ng stability. They don't want yung up and down. Dati, prior to RTL, very stable ang rice industry. Totoo naman yun. Totoo naman po yun. Pero bago ka bitawan, Administrator, isa lang. Ayon sa PSA, dun sa lumabas na inflation index natin for the month of July, 0.9. Mababa kumpara sa 1.4 nung June. At ang tinuturo dito, yung food index, lalo na yung presyo ng bigas. Tama. And of course, pag sinabi natin presyo ng bigas, hindi natin maihihiwalay dyan yung bumabang presyo ng imported rice, plus, higit sa lahat, yung 20 pesos na kada kilo ng bigas na programa ng Pangulo na sa tulong ng NFA at ng Kadiwa, na ibabahagi natin sa ating mga marginalized sector. Anong reaction nyo dyan? Ay, tama po yan. Isa na naman pong na katunayan na hindi po nagkakamali ang gobyerno sa pagtulong sa buong sambayanan kasi inflation ang pinag-uusapan Yung pera mo, yung purchasing power mo, no? Yung pagbebenta natin ng murang bigas sa merkado. Talagang nakatulong na halos hindi gumalaw yung presyo. Yun yung ibig sabihin nun yung 0.9 halos nag-stagnate, hindi So, ang halaga ng pera ng ating mga mamayan, it remains the same, hindi nabawasan ng valor o value, no? So, natutuwa tayo dyan at kasama tayo na nakikipagtulungan para ma-attain lahat ng ito. At ngayon nga, yung latest, itong para naman sa magsasaka, narinig ng Pangulo. Kanya tayo nagpapasalamat sa Pangulo din dito sa very decisive move. Okay, isa na lang hinihintay natin, amyenda sa rice tarification law. Ayan na lang ang binabantayan natin. Tama yan, Ray. Tama. Maraming salamat, Administrator Lacson. At unang-una, congratulations dito sa, ina-attribute ko rin ito sa masigasig na pagbabantay ng NFA. Maraming salamat po. Lahat po yan si Pangulo po ang may kumpas. Tayo, mga katulong niya para maisakatuparan ng mga programa. Salamat, Ray. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ang ating Administrator ng National Food Authority, Dr. Larry Lacson. At sa pamamagitan po ng pangapanayam na yan sa ating Chairman ng SINAG, Engineer Rosendo So, at ng ating Administrator ng National Food Authority, Dr. Lacson, magpipinid na po tayo ng isa pang edisyon ng Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaakibat sa ating Global na Tayo team, mula sa ating engineering side, si Mr. Milo Jonella, and of course, si Miss Susan Aison. At sa ating Wirecast, si Hero, at sa ating live audio streaming, si Erwin. Ako naman, of course, huwag natin kalimutan, masigasig din, kasing sigasig ng pagbabantay ng presyo ng bigas sa ating mga lokal na merkado, ang masigasig na partner ni Jerome, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.